Panibagong umaga, panibagong araw na naman para mag-isip ng ihahain sa hapag para sa aking mga itlogan. Kaya ito may naisip na naman akong ulam. Experiment lang to pero napakasarap. Pangalawang beses ko na nga itong niluto ngayon. So ganyan, nagisa na ako ng sibuyas at bawang tapos tinanggal ko muna yung sibuyas para hindi siya ma-overcook. Tapos ginisa-gisa ko naman itong talong kasi hahalo ko to dun sa aming ulam talaga. At habang ginigisa ko nga ito, ang pinaka-pork o ang karne ay pinapalambot ko na dito sa tabi ko lang sa pressure cooker. At ito na nga yung pinalambot kong pork kanina. Ngayon ay malambot na siya so igigisa-gisa ko lang siya rito tapos maya-maya naman ay ilalagay ko yung natirang sauce. Bago ko nga siya pinalambot kanina, i-marinate ko muna siya sa toyo, asukal at saka paminta. Yun lang talaga, kaya may kulay na siya at malasa na rin siya. Tapos ito naman itong sauce na binuhos ko, inilagyan ko rin yan ng cornstarch para malapot. At hinalo ko na rin yung talong na niluto ko kayo na medyo na-overcook pero masarap naman. Next time, aayusin ko na hindi na lang siya ma-overcook at full video ko na yung kanyang recipe. At ayan, ready na ang aming lunch. Tapos, pagkatapos nga namin mag-lunch, lumabas kami sandali ni Kuya Z para bumili ng kanyang pang-gift bukas kasi mag-attend siya ng 7th birthday ng kanyang classmate last year. Actually, hanggang ngayon magkaklase pa rin naman sila. Kaya ito, apakahirap palang mag-isip, maghanap ng pang-girl pag puro lalaki ang anak mo. At syempre, gutom na naman daw siya. Pagkapasok pa nga lang namin ng SM, hindi pa kami nakakabili ng kanyang pang-gift. Nagsasabi na magsasnack daw siya dahil gutom na daw siya. Kaya hindi kami pwedeng umuwi na hindi siya nakakakain. So, ito, magsasnack lang kami dito sa Jayco. Tag-isang donut lang kami. Tapos, nag-order lang ako ng lemon tea. Syempre, kunwari diet tayo. Okay pa, lemon lang muna. Chas. Pero, ang totoo, ayoko mag-coffee din. Baka hindi ako makatulog. Bumili na nga rin pala ako ng 1 dozen pang take-out para sa mga kuya. Pagkatapos na umuwi naman kami kaagad. At syempre, kailangan ko pang magluto ng aming hapunan. Tara, samahan niyo po ako magluto ng aming hapunan. Depende lang sa inyo kung magugustuhan nito pero napakasarap nito at paborito talaga ito ni Papa B. Piprito ko muna tong carrot at patatas para iwas panis at ganyan na talaga siya kalalaki kasi mamaya ay palalambutin ko pa yan. Pero piniprito ko lang muna para maiwasan ang pagkapanis. Inulit-ulit ko lang, chas. I-set aside ko nga muna siya para mapagpahinga naman siya, syempre. Just. At ngayon naman ay magigisa lang ako ng sibuyas at bawang. Gisa-gisa lang, gisahin hanggang sa mag-translucent siya. O kaya maluto na talaga yung sibuyas. O kaya hintayin na mangamoy siya sa buong bahay. At ngayon kapag nangamoy na yung sibuyas at bawang sa buong bahay, saka natin ilagay yung manok. Sabi ko mangamoy, hindi sumikaw. Isunod kita dito ngayon. Medyo malalaki nga lang ang hiwa nito dahil ang sabi ko naman sa palengke sana pang fried chicken to. Kaya lang pagdating dito sa bahay nag-iba ang isip, nag-iba ang ihip ng hangin. Nung makita kasi ni Papa B na chicken yung dala ko, sabi niya iluto ko daw yung paborito niya. Kaya ayan, nagpahabol na lang ng carrot at patatas. Nagpabili ulit siya sa palengke. So ayan, pagkagisa nga, ititimplahan ko lang siya ng paminta at asin tapos nilagyan ko rin na ng paprika. Tapos eto na, dito na talaga papasok siya. Si curry powder. Pag nag-chicken curry, kasi ako, inuuna ko nilalagay yung curry powder bago ang gata. Dahil gusto ko na mas malasa yung manok. Mas manuot yung curry powder doon sa laman ng manok. Kaya naman, sinasama ko na siya sa paggisa. Tapos, syempre, naglagay na rin ako dyan ng pampaswerte sa wallet. Pampaswerte sa wallet, dahon ng laurel just. Pandagdag aroma na rin yan at pandagdag lasa. Tapos, mekos-mekos lang hanggang sa humalo na yung curry powder doon sa karne ng manok. At sa paghahalo, pwedeng dahan-dahan at pwede ka rin namang manggigil. Pwede mo siyang panggigilan, chos. Ayun na nga kapag nailabas mo na yung gigil mo, chos. Kapag natapos mo na siyang haluin, ay pwede mo na siyang takpan. Tapos hintayin mo na masangkot siya yung manok. Kapag nasangkot siya na, ibig sabihin na yung nagmamantika na siya. Lumabas na yung sariling mantika ng manok, ay pwede mo na ilagay yung pangalawang piga ng gata. Pangalawang piga ng niyog. At yun na yung magpapalambot sa kanya. At unang kulo nga pala nitong pangalawang gata, inilagay ko na yung carrot at patatas para lumambot pa kasi medyo malaki ang hiwa nito. Tinakpan ko nga muna hanggang sa lumambot. Maya-maya naman, nung malambot na inilagay ko na yung kakang gata o yung purong gata o unang piga ng niyog. Yun na talaga yung magpapakream. Yung sauce nitong ating chicken curry. Pagkalagay nitong coconut cream, kailangan i-check yung ilalim to make sure na hindi pa nanikit yung mga manok sa ilalim dahil kanina pa siya nakasalang at maglalagay din tayo ng jalapeno.
So, mai-share ko nga lang, itong chicken curry nga pala ay paborito to ni Papa B dahil gustong gusto niya daw to noon pag nagluluto si mama o kaya ang kanyang ina, ang aking biyanan. Kaya lang sa ngayon kasi hindi na niya kayang magluto, nakalimutan niya na. Mabuti na lang din at nakahilig ako namang magluto kaya ayan, busog pa rin siya, Chos. At mabuti na lang din nahuli ko yung gusto niyang lasa kaya ayan, naging paborito niya na talaga lalo na ang version ko. Salamat sa panonood. Kain tayo. Bukas ulit.